Ang kaluluwa ni Arthur Lyons. Isama din po natin sa panalangin ang kaluluwa ni Dionisio, Julia, Patricio, Fortunato, Francisca, Arthur, Sotera, at Catalina. Magandang hapon mga kapatid. Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng ating patron na si San Agustin. At ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Rigor M. Arellano. Sabayan natin ang oro sa pag-awit.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo. Mga minamahal kapatid, sa misang ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng ating minamahal na patron na si San Agustin, ating buwaran sa pagiging banal. Pagamat naging makasalanan, pinili niya ang sundan at paglingkuran at ang Diyos at ituro ang Diyos sa kanyang kapwa. Kaya sa ating pong pagdiriwang ito, sa kapistahang ito, ating tularan ang paglilingkod at pagmamahal ni Jesus, ni San Agustin kay Jesus. Inaamin ko Sa Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid, kalumba o nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bukso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Palabas nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw ang bukal na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo na kami. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siyang sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad kung na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsintayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis. Bukod pa sa mga nasa kanilang ilawan, nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininig ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko kapatid, magandang hapon po. Siyempre, batiin mo yung katabi mo, malakas, sabi mo sa kanya, "Kapatid, Happy Fiesta!" Palapakan natin ang Panginoon. Napakaganda po na ating pagdiriwang, una sa lahat dahil di gaanong malakas ang ulan, no, at pinagtipon-tipon pa rin niya tayo, at kahit na medyo putik-putik, no, naririto pa rin tayo, at naririto yung mga bata, no, kasi siguro nabasa ng ulan, no, na may na fiesta kaya sinuspend ang klase. No? Kaya palapakan ulit natin ang Panginoon. Sa ating pong pagdinilay, napakagandang ating pong tignan ng ating pong nabasang ebanghelyo. No, sa ating ebanghelyo, no, ito pa rin ay tungkol sa paghahanda na sinasabi ni Jesus, no, na maghanda daw tayo sa pagdating ng Panginoon. No, kapag sinasabi po natin maghanda sa pagdating ng Panginoon, kadalasan iniisip natin yung end times, no, yung iniisip natin yung paggunaw ng mundo. Diba nakakatakot pag magunaw ang mundo? Parang kahapon yung balita, yung landslide sa Nepal, no? Dahil nagkaroon ng earthquake, yung mga yelo na tunaw sa taas, glacier bumaba, no? Parang nakakatakot. No, end of times, parang pinag-uusapan natin, no? Pero sinasabi ni Jesus dito sa ating ebanghelyo, ang katapusan ng mundo, yung sinasabi nating end times o dating ni Jesus ay hindi dapat katakutan. No? Ito ay dapat pinaghahandaan. Kaya sa ating ebanghelyo, no, nagbigay siya ng kwento. Ano yung kwento?
meron daw 10 mga dalaga. No? At sila ay naghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. No? Dahil yun po yung kultura sa kasalan nila dati. No? Mahaba yung kasal nila. Inaabot ng ilang araw. No? At sinabi ni Jesus, yung 5 babae nag-aantay ay, lahat sila ay may dalang lampara. No? Kaso, yung 5 ay nakalimutang magdala ng sobra. Meron naman silang dalang langis. Pero yung 5 ay walang dalang sobra. Kaya ano ang tawag sa isang grupo? Hangal. At yung isa ay matalino. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ka dyan? Sino ka dyan? Sana yung matalino. No? Ano ba yung matalino? Yung naghahanda, no, sa pagdating ng Diyos. Yung nagkakaroon ng extra na langis para sa pagdating ng Panginoon. Yan tanong, tayo ba ay nagdadala ng mga ekstrang langis sa ating buhay? Ano ba yung langis na yun? O, tingnan yung katabi mo na naglalangis na din. Si Father, no? Pawis sa pawis. Ayan. Ano yung langis na yon? Sinasabi ni San Agustin na dapat daw sa paghahanda natin sa Panginoon ay magkaroon tayo ng isang pusong banal. Iyan ang langis na dapat nating pinaghahandaan. Langis, pusong banal. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, banal ba ang puso mo? Ano ba ang kabanalan? Ano ba ang pusong banal? May 3 katangian si San Agustin na dapat natin tularan upang ang puso din natin ay maging banal. No? Una, ang katangian na mapaghanap sa Diyos. Pakiulit po. Yan, di ba? Si San Agustin. Sabi niya, no? Sabi niya sa kanyang panalangin, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Ganda, no? Ulitin ko. Pwede niyong i-post mamaya dun sa notes. "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Sa buhay natin, marami tayong hinahanap. Marami tayong mga pangarap. Marami tayong mga hinahangad. Yumaman, umunlad. Diba? Iba ay magkaroon ng magandang bahay, sariling kotse. Diba? Marami tayong mga hangad sa buhay. Pero sabi ni San Agustin, ang puso natin ay magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan sa Diyos. Baliwala yung mga material things. Oo, mahalaga yung mga yan. Pero hanggat ang puso natin ay hindi panatag sa Diyos, hindi natin natutuklasan ang tunay na kapayapaan. Kaya ang una natin dapat taglayin na langis ay ang pusong mapaghanap sa Diyos. Kaya napaganda na sa kapistahan ito ni San Agustin, hinahanap ba natin ng Diyos sa araw-araw nating buhay? Hinahanap ba natin ng Diyos sa ating mga kapatid at kapwa? Nakikita natin ba ang Diyos sa ating mga kaaway o sa ating pamilya? O natatagpuan ba ng Diyos natatagpuan ba ng ating kapwa ng ibang tao ang Diyos sa atin? O ibang mukha ng Diyos ang mukha natin? Diyos ng pera, Diyos ng kabisihan, yes, Diyos ng papagmataas. Dapat ito po ang nais ng Panginoon. Ito ang nais ni San Agustin na tayo ay mapaghanap sa Diyos sa lahat ng bagay.
Sabi ni San Agustin, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Ang matalinong dalaga ay may dalang langis. Para sa atin, ang langis na ito ay ang patuloy na paghahanap sa Diyos. Kapag tayo nagdadasal, kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, sa Eucharistia, sa sakramento, kapag hinahanap natin ng Diyos, iyan ang langis ng ating buhay. Pangalawang langis ng ating puso, ang pusong handang magbago. Pakiulit po. Tanongin mo yung katabi mo, kapatid, handa ka bang magbago? Ay sabi nila, bakit ako magbabago? May kasalanan ba ako? Diba? Ang unang paraan ng pagbabago ay yung pag-amin na ikaw ay may sala. Na ikaw ay nagkamali. Iyan po nangyari kay San Agustin, hindi ba? Na for 17 years, no, si Santa Monica nagdadasal. No, kasi ang kanyang anak ay pasaway. Diba? At isang araw, nakilala niya yung isang napakahusay at napakabanal na obispo. Sino yon? Bibigyan ko ng premyo kung sino ang nakakilala ko, sino yung nag-convert kay San Agustin. Si Saint Ambrose. Si Saint Ambrose of Milan. No, siya ang nakilala ni San Agustin, kaya siya nagkaroon ng conversion. At doon sa kanyang sulat, inamin niya na siya ay nagkasala. At kailangan niya ang Diyos para sa kanyang pagbabago. Ganon din po tayo, no? Hindi tayo magkakaroon ng pagbabago ng ating puso kapag hindi natin inaamin na tayo ay nagkasala. Kaya ang ganda ng libro ni St. Augustine, alam niyo yung title ng libro? Confession. Confession. Iyon, classic book yun. Available po yun sa sa Lazada, hindi. Available yun sa online, no? Confession, no? Inaamin ni San Agustin na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya tayo din, mga minamahal ko kapatid, no? Ang pagbabantay natin sa ating puso ay yung kailangan nating tignan din ang ating mga puso. No? Kung ang ating bang puso ay kailangan bang magbago. Kaya po napakahalaga, no? Sabi ni St. Augustine, question your heart. No? Tanungin mo daw palagi ang iyong puso. No? Kung ito ba ay kailangan na ng pagbabago. Kasi tayong lahat, di ba, mga minamahal ko kapatid, ba't hindi tayo nagbabago kasi walang pag-amin? No? Sa bahay, bakit nag-aaway? Kasi walang umaamin na sila ay nagkasala. No? Yung mag-asawa, bakit nagbubungangaan? Kasi pareha silang tama. Diba? Kung ang isang tao ay tinatanong niya ang kanyang sarili, ano ba ang pagkukulang ko? Ano ba ang nagawa kong mali? Iyan. Diyan nagsisimula ang pagbabago ng puso. Eh mga minamahal ko kapatid, tinuturuan tayo ni San Agustin, always ask your heart. Ano kailangan kong baguhin sa aking sarili? Minsan kasi turo-turo tayo kasi kailangan kasalanan niya. Diba kapag nagtuturo tayo, yung 4 na daliri, tinuturo natin sa ating sarili. Diba? Kapag tayo ay nagkakasala, kapag tayo ay nakakairingan ng ating kapwa, tanongin natin sarili, baka may pagkakamali din ako. Ang pusong handang magbago. Pangatlong puso o pangatlong langis na dapat nating tinataglay ay ang pusong nagniningas sa pag-ibig. Pakiulit po. Pusong nagniningas. Ano yung una? Pusong mapaghanap sa Diyos. Pangalawa, pusong handang magbago. At pangatlo, pusong nagniningas sa pag-ibig. Alam niyo yung isang magandang larawan ni San Agustin, meron siyang famous na
painting. May hawak siyang puso. At yung puso na iyon, nag-aapoy. No? Yung puso na naghahangad sa Diyos. Hindi ba, ang isang langis, ang isang lampara, bago siya magliwanag, kailangan ito ay nag-aapoy. Diba? Sino dito ang nakaabot dati, lampara ang ginagamit? Ano tawag doon? Yung malaki? Ano yun? May max yun, ano? Petromax. Diba? Malakas yun, diba? May langis. Oo, pero sumasabog. Ayan. Petromax, no? Kailangan may apoy ang lampara. At kailangan ang puso din natin ay nagdiningas sa apoy. Ano yung apoy na iyon? Apoy ng pagmamahal. Kahit nasasaktan, kahit minsan napapagod, patuloy pa rin sa pagtatrabaho, sa paglilingkod, sa pagsiservisyo, sa pagbibigay. Yan ang tunay na nagmamahal. Kahit napapagod, patuloy pa din sa pagbibigay. Amen? Pagkapatawad, kahit minsan hindi ka patawarin, ang pagpapatawad ay hindi mo kailangan tanggapin ang pagpapatawad ng iba. Kailangan ikaw ang nagbibigay patawad. Diba? Kabutihan. Hindi ka magbibigay ng mabuti dahil binibigyan ka ng kabutihan. Diba? Ang pag-ibig ay ang pagpapakita at paggawa ng mabuti. Paglilingkod. Paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit. Kaya nakakatuwa dito no, sa Katipunan. Napakadaming servers. Pumalakpak ang mga servers. Ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil kahit wala kayong bayad, patuloy kayong naglilingkod. Amen? Dahil ang tunay na naglilingkod ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Palapakan natin ang bawat isa. Kaya mga minamahal ko batid, huwag nating hayaan na mawala ang ningas ng apoy ng ating puso. Dahil ang puso nagniningas, iyan yung pusong nagmamahal sa Diyos. Kaya mga minamahal ko kapatid, ano ang mga langis na dapat nating taglayin habang tayo'y naghihintay sa Diyos? 3 puso. Una, pusong naghahanap sa Diyos. Pangalawa, pusong handang magbago. At pangatlo, pusong nagniningas sa pag-ibig. Iyan po ang turo ni San Agustin. Nawa, tayo po ay matutunan po natin ang isang pusong handang ilaan sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Viva San Agustin! Viva! Magsitayo na po. Pinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang inililigtas sa ating tutugon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwing nang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa, ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging tatig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinanghihinaan ng loob at naligo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at pagpus, kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan natin puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kailangan sa misang ito. Pagdasal po natin ang lahat ng naglilingkod sa ating kapilya, ang lahat ng bahagi ng ating pamayanan at kawan, at ang lahat ng mga naglilingkod sa ating kapilya. Dalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kami tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagkabalik ni Kristo. Ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na, Panginoon. Dalawang pila. Magsitayo na, Panginoon. Manalangin kayong mga kapatid o paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang mga panginalihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pag-aalis sa iyong mga kamay
sa kapurihan at karangalan, sa ikapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, ay hain nawa ngayong ginugunita si San Agustin, ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumalinyo ang Panginoon. At sumalit, Dahil sa Diyos sa inyong puso at diwa, itinaas na namin sa Panginoon. salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniahahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ang sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaysa ng mga karisyawi na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Sa mga hindi po makakaluhod, pakilagay ang kanang kamay sa kaliwang pipi. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Hindi naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Bago pa lang ang katipan ng aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Mary Hubert, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang siring mo rin mabubuhay. Kaya din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kaawaan at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Isa na sa kanyang kabiyak na puso, kay sana mga apostol, ni San Andres, at ang lahat ng mga banal ni San Agustin na aming patron at pinakasik dito sa sitio Katipunan, na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po na. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa marinaran mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, kapataman namin sa nakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
Samantalang aming pinananalipan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Video po. Video, Father. Magsunod po, muli yung hindi po makakaluhod, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay San Agustin. O San Agustin, pinili ka ng Amang Lumikha upang maging guro ng pag-ibig, ilaw ng mga mangangaral at mag-aaral, pantas ng simbahan, haligi ng Santa Iglesia, tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano, at kalasag laban sa mga kaaway. Hayaan mong matularan ko ang iyong halimbawa ng pagbabalik loob sa Diyos, upang ako rin ay makatamasa ng matuwid na landas tungo sa kaginhawaang walang katapusan, upang ang puso ko ay pamahayan ng banal na Santa Tlo. Tahimik po natin bagitin ang ating kanilingan. Naway maisabuhay ko ang halimbawa mo, o aking patron, San Agustin, upang ang aking napapagana puso ay makasumpong ng kapayapaan at magalak sa pag-ibig ng iisang Diyos. Amen. San Agustin, mahal naming patron, Panalangin mo kami. magsitayo na po. Manalangin po. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kami mga karanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang saya sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsiyo po po ang lahat. A wonderful and great afternoon, everyone. Let us give a warm round of applause as we welcome our beautiful and handsome little Mr. and Miss San Agustin 2020 candidates and winners. Let us begin with our lovely young ladies, Jasmine Gado and Angel Nightingale. Let's give them a warm round of applause. And now, let us recognize our outstanding runners-up. Little Miss San Agustin 2026 second runner-up. Please welcome Kailin Marcos. And now, the moment we have all been waiting for. Little Mr. San Agustin 2026, let us welcome our charming and wonderful Yesu de los Santos.
And finally, Legal Case San Agustin 2026. Let us give the loudest applause to our lovely and graceful Maria Exporo. Congratulations to all our young leaders and participants. May you continue to shine with confidence, kindness, and joy. You are all truly stars in our San Agustin family. Congrats po! Mga cute yung mga nakis. Thank you po. Viva San Agustin! Viva San Agustin! Viva San Agustin! Narinig tayo ng langit, umulan na ng malakas. Sabihin, dito daw muna kayo at kakain tayo ng masarap. Nais ko pasalamatan unang-una ang ating pamahalaan sa lungsod ng Taguig sa pagmumuna po ng ating butihing Mayora, Dani Cayetano, at ang kanyang konseho. Siyempre, ang naririto palagi ang magagandang konsehalan. Siyempre, ang anak ng Western, si Konsehalan Gigi Bermas. Ang ever supportive at very loving na Konsehalan Maris Heron. Siyempre, ang aming pong pamahalaan dito po sa Western Bicutan, sa pamumuno po ni Cap Pedrito Bermas. Nung binangkit si Cap, tumulo. Sa bar, sabi kay Cap, ay tumutulo na dito. At syempre po, pasalamatan po natin ang mga nag-sponsor po sa ating mga misa ng nakaraan. Sila Mrs. Rosminda Avalos. Palapakan po natin sila. Mr. Rosita Valverian. Mr. London Espolong Family. London tayo dito. Si Flordelisa Espejo. Fernando Sasson and family. Siyempre, ang pinakamahalaga dito ang mga parishioners at ang mga naglilingkod ng ating pong sape. Palakpakan po natin lahat na nagsimba at naglingkod ngayon, no? Siyempre, ang ating mga masisipag na chapel core group, no? Sa chapel ng San Agustin at ang kawan ni St. Benedict at San Vicente. Palapakan po natin sila. Ang mga masisipag na nanay, mga tita, at siyempre, dahil nahawa sa mga kasipagan ng mga tito-tita, ang mga kabataan na buhay ng katipunan, no? Ang kabataan ng San Agustin, sila po yung nag-ayos po ng napakaganda pong leader, Miss San Agustin. No? At lahat ng ating mga servant na naririto, palapakan po natin sila. Ang mga lay minister, ang ating po
ang lectors and commentators, ang mga sacristan. Oo, meron pang dahil ng St. Andrew, no? Ang mga magagandang ushers at ang ating mga napakasisipag nating MBG, pagmahal ng MBG. No? Lahat po sa inyo, maraming po salamat at pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Sa mga magulang po ng mga Little Miss St. Andrew, no? Salamat po siyempre ang media team sa Agustin pala. So, maraming po salamat. Siyempre, pagkatapos po nito, meron pong inihanda sa atin ang pamahalaan ng sandali. Huwag po tayo aalis. Viva San Agustin! Viva San Agustin! Viva San Agustin! Kasi tayo po. Hindi ko na banggit yung choir. Galing mga choir. Palapakan po natin yung choir. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin pagdiriwang, humayo ko yung tagayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mas muna tapos picture. Mas muna. Picture tayo guys. Thank you po. Picture.